Amen. God is good. And all the time, God is good. Ayan, announcement po pala muna. Yung mga gagawa natin, yung mga ginagamit ng Panginoon, ay iniimbitahan po tayong lahat. Yung mga music team, yung sila Sister Joyce, lahat po tayo ay iniimbitahan pumunta sa main church dahil meron tayong seminar patungkol sa mga gagawa, sa mga panuntunan ng tunay na paglilingkod sa Panginoon. So, I encourage everyone sa Sunday, uuwi lang tayo, kakain, after nun, alauna, pupunta na tayo sa Kaunlaran. So, kung meron po kayong mga lakad, o wala pa kayong lakad sa linggo ng hapon, alas 2, alauna po ay i-ano nyo lang po sa Lord yung panahon na yun, linggo ng hapon. Kasi malaking yung tulong po sa atin patungkol sa paglilingkod na ginagawa natin ganito sa church. Amen. So, isipin nyo na lang, date with the Lord yun. Pagkatapos natin magsimba, uwi muna, bihis, tapos pupunta tayo ng Kaunlaran. Titignan mo po kung kailangan ba natin mag-jeep o kasi kami mga nakamotor kami. So kung pag-grab na lang natin yung sobra. Lagay na lang sa taxi na lang kayo. So dito na lang natin sa Sunday. So i-commit nyo lang yung time nyo sa Sunday at kita-kita tayo doon. Amen? So ganun din, gusto ko rin po magpasalamat sa Panginoon kasi siguro may nakikita kayong bagong mukha pero hindi siya bago. Ayan. So ano nga apelido mo? Trinidad. Maynilad? Trinidad? Yun. Si Mark Allen. Allen ba? O, Mark Allen Trinidad. So, sana po malakas sa palakpak sa ating bagong kapatid. Noong isang araw po ay nakakausap ko siya, sinabi sa akin ni Juban na nung last week pa, na siya ay ayaw nang tanggapin dun sa pamilya niya, dun sa bahay ng tiyuhin niya. Kaya natutulog siya dun sa gilid ng eskwelahan ng Lourdes, wala siyang bubong, wala siyang bahay. Nakahiga lang siya doon, para lang siyang palaboy na. Pero hindi naman talaga siyang palaboy. Kumbaga, sinubok ang kanyang buhay na wala siyang matuluyan, wala rin siyang pang-upa. Kasi nga, pinaalis na sila rito dahil nung may kasama siya, kinakasama niya ay nagloko rin sa kanya. So, ang dami niya naranasan na buhay. Sabi ko, patutuwa mo dito, ano mo sa Lord, pasalamat mo. Kasi, nung nakaraang araw, siniraw mo na po siya ng gospel. Sabi ko ay isuko mo ang sarili mo sa Panginoon, tanggapin mo ang Panginoong Isus sa buhay mo. At meron siyang plano kaya mo naranasan ng buhay na yan. Dinala ka ng Lord sa pinakadulo ng buhay mo na pinasabi niya, hindi mo kaya lahat, kailangan mo ako. At yun yung nangyari sa kanya. Tumawag siya sa Panginoon, hindi ng tawad, tinanggap ang Panginoong Isus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya kapatid na natin sa Panginoon na si Mark Allen. Amen? Sana po naman sa pangalakat sa ating Panginoon. At yung plano ng Lord na sabi ko sa kanya, sabi ko, pananalig yan. Kailangan maniwala ka na may gagawin ng Lord sa buhay mo. Kahapon, sumama siya sa akin sa delivery. Pagsama niya sa akin, yung taong pinasahan niya ng biodata nung nakaraang pa, gano'n nakatagal yung pinasang na yun? Sa buwan? Sa liwan? 6 months na. Hindi siya pinapansin. Pero nung tinanggap niya ang Panginoon ng isang araw, kahapon kasama niya si Pastor. Pagsabi ko dun sa taong pina-applyan niya, mismo yung oras na yun, may trabaho na siya, bukas Lunes. Isa po malakas na panakas sa may bahay na siyang matutuluyan doon, may trabaho pa siya. Kita niyo yung ginagawa ng Panginoon, walang kalugihang lumapit sa Lord. Amen? Yun po ang importante. Kala mo lahat kaya mo, pero makikita mo, pag ikaw gumawa na wala ang Panginoon, sabi nga, kung tayo ay hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Wala tayong pwedeng pagmalaki sa Diyos. Pero kapag tayo nagpakumbaba
pakumbaba at kinilala ang kapangyarihan ng Diyos, makikita mo, mas higit pa ang plano ng Lord kaysa sa plano niya. Amen? So, sabi ko sa kanya siya ang testimony ka. So, siyempre dahil bago pa, nahihiya ka. Pero lagi po natin ilalagay sa isip natin, pag tama ang gagawin mo, huwag kang mahihiya. Pag mali ang ginagawa mo, doon ka mahiya. Pag magnanakaw ka, magwawala ka, mag-iinom ka dyan, yun, mali yun. Pero bakit yung iba tuwa-tuwa pa, susunod ko, gano'n sa kalsada to. Ang kakapal ng mukha eh. Mali na nga yung ginagawa, pero pilit na ginagawa pa din. Diba? Pero pag alam mong mali, dapat doon ka mahiya. Diba? Pag tama ang gagawin mo, huwag na huwag kang mahihiya. Amen? So, yun po, announcement at testimony, pasasalamat sa Panginoon. Ayan, si Brother Nico. Ayan, nakasama na rin natin. Yung kanyang may bahay si Shelly. Matagal ko na lagi yan iniimbita kasi nga, dati nang nakakilala rin si Nico eh. So, sayang yung mga pagkakataon na ganyan na mapalapit tayo sa Panginoon. So, kapag wala tayo, makikita mo walang nangyayari sa buhay mo. Kasi nga, kapag wala ka sa Panginoon, wala ka talagang magagawa. At yung mga ginagawa mo, papunta lang sa pagka-failure, sa pagbagsak. Bakit? Kaya ang Lord ang nagpapahintulot ng lahat ng bagay. Kaya kapag ikaw umilos at ipinanalangin mo, naniwala kang may gagawin ng Lord, may gagawin talaga ang Lord sa buhay. Amen? So, nung last week, nalulungkot si Sister Lydia kasi si Sister Lydia at Brother Tom, kami ni Mrs. at sila ni Jerome. 6 lang kami rito. Ito si Ma'am. Kaya sabi niya, nalulungkot talaga kami. Ang sabi ko sa kanila, 2 o 3 ang nagkatipon sa pangalan ng Panginoon, nandito siya sa gitna. Amen? Sino ba pinuntahan mo? Yung kasama mo o ang Lord? Amen? Kapag pupunta ka sa church, immaterial yung dami. Ang mahalaga yung puso mo, nakatakdang purihin ang Diyos na buhay. Amen? Sana kung malakas sa palakpak sa ating Panginoon. So dapat, kapag pumunta tayo sa church, kasi gusto mo katagpuin siya. Amen? Yun lagi, hindi yun sa kung sino yung nakikita mo. Bonus na lang yun pag dumami na. Amen? Ang mahalaga, ikaw, gusto mong sambahin ang Diyos na buhay. Amen? So ngayon po ay pag-uusapan natin, yung sabi ko nga sa inyo, bakit ganyan ka ngayon, yung spiritual life mo ganyan, kasi hindi pa natin lubos na nauunawaan kung paano tumatakbo ang ating mismong katauhan. Tayo ay binubuo ng 3 bahagi. Mamaya makikita niyo po yan dyan. So, meron po ba tayo? Nakikita dyan, sis? Ayun, meron pa tayo naman. Ayan, yung tripartite. So, dadaanan natin yan mamaya. Amen? So, ang pag-aaralan po natin ngayong araw, sige sis, balik mo po na sa sana, ay yung tinatawag na grace under God's embrace. So, yan po yung ano natin. Biyaya o kahabagan ng Diyos ay mararanasan natin yung kanyang mismong iyakap. Amen? Yung kahabagan, mararanasan mo yan kapag kayong yung hindi ka kamahal-mahal pero minahal ka. Yung wala kang kwenta pero pinahalagahan ka. Yan ang ginawa ng Lord sa atin. Amen? So, ganun ka kamahal ng Lord na kahit ano pa yung ginawa mo noon pa, yung kasalanan hindi mo alam, nagkakasala ka na pala sa harap ng Lord, pero sa kabila ng lahat na yun, inahan ka pa rin ng Lord. Niyakap ka pa rin niya. Binigay ang kanyang habag sa iyo. Amen? So, sige po, tayo po lahat ay tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang ating pag-aaralan sa Romans chapter 12, verse 1 to 3. Medyo maliit pala yung PowerPoint, pero nakikita niyo dyan? So, sige, basahin po natin sabay-sabay. Romans chapter 12, verse 3 pa lang. 1 and 2 lang, 1 and 2. Okay, sige po. Basa.
I beseech you, therefore, my blood, by the mercies of God, that ye present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable reasonable service. service And be not be conformed according to to this the world, pattern but ye transformed by the union of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Amen. So, yung nabasa ang salita ng Diyos tayo po ay dumako sa maikling panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa araw na ito na itinalaga namin, Panginoon, ang aming oras, ang aming panahon, dahil nais namin na mapapurihan ka, masamba ka namin, at muli pa mamangha sa gagawin mo sa buhay namin lahat, Panginoon. Tuloy nga po kami nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, at maging karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng iyong banal na salita. Ang kapangyarihan nito, Panginoon, ay maranasan namin, hindi lamang mapakinggan, kundi maisapamuhay namin ang aming mga napapakinggan. Sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan. Sige po, makakatulog pang bawat isa. Ang tema po natin, yung tinatawag po na transformed life. Yan. Pag sinabi pong transformed life, ay yung binagong buhay. Amen? Parang transformer, di ba? Galing sa kotse, nagiging parang tao, robot. Tayo, hindi naman itsura ang nababago, kundi yung klase ng pamumuhay noon at ngayon. Amen? Sabi ni Sister Jay kanina, ang sarap-sarap sa pakiramdam kahit wala ka mang pera na marami ngayon, pero once na nakapag-aral ka at may na-achieve ka, may nangyayaring bago sa buhay mo, ang sarap sa pakiramdam kasi may napupulpil, mayroong achievement. Ganun talaga ang buhay ng tao na dapat hindi ka maging stagnant. Hindi ka na lang nananatili kung nasaan ka. Amen? Kaya nga lagi natin pinag-aaralan noon pa, pag kinakamusta ka ng kaibigan mo, ng kaklase mo noon, uy, kamusta ka na? Anong sagot mo? Madalas ang sagot, wala lang. Ganun pa din. O, ibig sabihin, nung elementary, grade 6 kayo, graduate kayo, dati tambay ka. Ngayon, college graduate na, tambay ka pa din. Walang nangyari sa buhay mo. Dati palamura ka, ngayon mas lalong nagmumura ka na lalo. Walang nagbago sa buhay mo, yun ang pinakapangit na nangyari. Ibig sabihin, dapat, as the days goes by, habang dumadaan ang panahon, dapat may nagbabago sa buhay mo. Amen? Pag sinabi ko, kamusta ka na? Mas mabuti na kaysa dati. Amen? Kung dati pasaway ka, dati sigarol ka, dati ang dami mong bisyo, ngayon wala na. Isinubo mo na sa Panginoon. Mas mabuti na kaysa dati. Yun po yung pagbabagong dapat maganap sa buhay natin. Kaya yun ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Sabi po dyan, sa Tagalog na lang po Roma 12, 1 at 2. Sabi rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yan ang sabi, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Bakit handog? Kasi dati, nung panahon nila Moises, kung napapanood niyo po yung movie ni Moises na tuwing mahal na araw, kapag ka ang tao ay may kasalanan, para mapatawad yung kasalanan niya, ihahandog yung hayop para mapatawad. Kapag ka yung dugo ng kalapate o ng kambing o ng tupa ay nasunog, tinupok ng apoy, ibig sabihin, napatawad ka na ng Panginoon. Yun yung symbolism noon. Pero, once and for all, ang nais ng Panginoon, tayo,
kahit buhay ka pa, ialay mo ang iyong sarili bilang handog na buhay. Yun ang gusto ng Panginoon. Paano ibig sabihin nun? Susunugin ka ng buhay? Hindi ganun ang ibig sabihin. Pag sinabing ihandog mo ang sarili mo, kung ano ang kalooban ng Diyos, siyang dapat na maganap sa iyo. Tanungin natin sarili natin, isip, ang kalooban ba ng Diyos ngayon ang nasusunod o ang kalooban ko? Yung kagustuhan mo ang nasusunod o ang kagustuhan ng Diyos? Ay, 50-50, Pastor. Ay, hindi, 30-70. Mas nasusunod ako kaysa sa Lord. Pag sinabi magsimba, pag birthday ko lang gusto ko magsimba dati. Minsan nga, pag wala ng David, hindi pa makapunta. Ganun po ba ang Lord kung kailan mo lang maisipan? Totoo po ba yun o hindi? Hindi po dapat ganun. Amen? Sino ang nasusunod sa pananalapi? Ang Lord o ikaw? Sino ang nasusunod sa talent mo? Ang Lord o ikaw? Magaling kang kumanta pero ayaw mo kumanta sa Lord. May alam ka pero hindi mo pinapagamit sa Lord. Sa labas mo ginagamit. Amen? So, yun po yung dapat natin makita. Na saan at paano ang mundong ito, katulad ng katawan natin, ito yung sinasabi ko, machi-check nyo yung sarili nyo, check natin yung sarili natin, bakit gano'n ang nangyayari. So yung tripart type, sige sisi, pasuyo nga ako sa part na yun. Ayan. Ang tao, yun, yung man ba nakasulat? Ayun, yung man, tao, binubuo ng tatlong bahagi. Mayroong katawan, itong mismong katawan na to, nakikita natin sa mata natin, yung katawan, yung kaluluwa. Ano yung kaluluwa? Yun yung iniisip natin, yung emosyon natin, yung nararamdaman natin, kinukurot natin, nasasaktan tayo, yun yung soul. Yun yung kaluluwa. Kaya ka buhay kasi may kaluluwa ka. Amen? Yun yung hakatulan. Yun yung pupunta sa langit o sa impyerno. Yun yung inililigtas ng salita ng Diyos. Katulad ni Mark Allen. Yan. Brother Mark. Sigurado, tayong lahat, papunta dapat sa impyerno dahil sa kasalanan na nagawa natin. Pero, dahil sa salita ng Diyos, kapag nanalig ka, nanampalataya ka, maliligtas ka. May katawan, may kaluluwa, at may Espiritu Santo. Ang tanong, nung bata ba tayo, nung baby pa tayo, may kasalanan na ba tayo? Sabi ng iba, mayroon tayong minanang kasalanan. Okay? Kaya yung iba sabi, pagka namatay na baby pa lang, ay magiging tiyanak yan. Narinig niyo po ba yung mga ganun sasabihan? Ako namatay, hindi pa bilibing agad, magiging tiyanak yan. Kita niyo po yung katuruan na yan, talagang tulong na yan, di ba? Paano mapupunta na maging mapasa impyerno ang bata? Wala pang kasalanan yan, wala pang kamalayan yan eh. Amen? Pero bakit ang tao ay patungo sa pagkawasak, patungo sa papunta sa impyerno? Ang katawan, ang kaluluwa, at ang Espiritu ng Diyos. Nung nilikha ng Diyos si Eva at Adan, kinuha ng Lord yung putik, hinulman tao at hiningahan. Yung the breath of God, yung Espiritu ng Diyos, pumasok sa katawan. And the man become a living soul. Nagkaroon ng kaluluwa. Pumasok ang Espiritu ng Diyos. Kaya, nakumpleto yung man. May katawan, may kaluluwa, may Espiritu. Nasusunod po ba natin? So yung Espiritu ng Diyos, pag namatay ka, yun ang pupunta sa langit. Amen? Pero nung baby ka pa, kumpleto yan. May katawan ka, may kaluluwa ka, may Espiritu ng Diyos ka. Ang problema, kapag
may edad ka na katulad nila, yung bata na yan, natututo ng mag-isip, nakikilala ang tama at mali, tayo bilang tao, kapag ka hindi ka natuturuan patungkol sa salita ng Diyos, nagbimistulang gate valve yung itsura niyan. Ano yung gate valve? Brother kong alam yan. Gate valve, yun yung dinadaanan ng tubig na binubuksan. Kung galing dito, halimbawa dito yung nawasa, meron niyang sarahan dito, papunta sa bahay mo. Ito yung bahay mo, ito yung CR mo. Yan, kunwari ganun lang. Pag bukas mo ng konti, gano'ng karami pupunta doon sa bahay mo? Konti lang din. Di ba? Pag dinakasan mo, marami ang pupunta. Ganun ang titignan natin. Kung ito ang Espiritu ng Diyos, yung Espiritong binigay sa atin ito yung Espiritu ng Diyos nung bata ka pa. Nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Ito yung kaluluwa mo, nag-iisip na. Ito yung tama, ito yung mali. Yung katawan mo, sinasabi, ito ang masarap. O ibubukas mo ng todo. Yung masarap magsinungaling. Dapat magsugal tayo. Dapat ubusin natin yung oras sa panonood ng TV. Pabayaan mo yung mga magulang natin, mga walang kwenta yan. Pabayaan lang din tayo yan O, di bukas na bukas yung gusto ng katawan. Ang pinakikinggan ng isip, yung gusto ng katawan, bukas na bukas. Kaya, ang ginagawa ng katawan mo, ang iniisip mo, puro mga makamundong bagay. Tama po ba yan? Kasi yun ang tinuturo ng mundo sa atin. Ang mga bagay na makamundo. Kaya itong spiritual, pag sinabi magsimba ka, ang liit ng pagkakabukas, ayaw intindihin. Simba tayo, prayer meeting tayo, Bible study tayo. Talagang nakasara Ayaw talagang buksan Kaya anong gagawin ngayon ng isip? Boring yan. Ubus oras yan. O sarado. Nakasara yung pinipid ng Espiritu Santo sa isip mo. Yun yung soul mo Kaya ano nangyayari? Namamatay ang kaluluwa. Amen? Yun ang nangyayari. Bakit nawala ang Espiritu ng Diyos? Kasi Espiritu ng mundo ito ang nanahan sa katawan ng tao. Ngayon, kung titignan natin ngayon yung sarili natin, gaano kalakas ang pagkakabukas ng bulong ng Espiritu Santo sa iyo? Bakit ganyan ka ngayon ang iyong spiritual life? Nakabukas ba ng todo sa Espiritu Santo yung buhay mo? O nakasara? Kaya ka nakakaramdam ng panghihina kasi nakalimutan mo na mag-pray. Nakalimutan mong magbasa ng salita ng Diyos. Kaya ang pakiramdam mo, parang dry na dry talaga. Bakit kinakatamaran ko? Kasi nakasarado Ayaw pakinggan ang bulong ng Espiritu ng Diyos. Pero kapag nood ng YouTube, punta sa ganito, gawin yung ganyan, bukas na bukas. Yung gusto ng mundo ang nasusunod natin. Kaya anong mangyayari, sis? Sunod. Ayan. Efeso 2:1. Yan yung sinare ko kay Brother Mark. Anong sabi niyan? Kung may Bible kayo, basahin nyo. Sa Tagalog na lang, Efeso 2:1 hanggang 3. Kasi English pala yung dapat Tagalog na. Ito na lang po sa Tagalog. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Okay? Yung isip natin, yung emosyon natin, pag nakita na masarap to, maganda to, di ba si Eva at si Adan, bakit nahulog sa pagkakasala? Ang sabi ng Panginoon, yung Diyos, ang bulong sa Kanya, ang pagkakasabi sa Kanya, huwag niyong kakanin ang bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. Ano mangyayari sa'yo? Mamamatay ka. You will surely die. Nung nakita ni Eva, yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, sabi ng serpent, kanin mo to. Masarap to. Magiging parang Diyos ka. Kita mo yung temptation? Ganun kasi ang temptation.
Ipapakita sa iyo na masarap to, maganda to, mainam to. Kaya ang sabi ni Eva, mas mainam na maging marunong. Kaya pinitas niya at kinain at binigyan yung asawa niya. Ganun tayo. Nagpapadala tayo dun sa pain ng kaaway. Kaya ano nangyayari? Namatay. Pero namatay nga ba talaga sila pisikal? Hindi. Kasi pinalayas pa nga sila sa hardin ng Eden eh. So, balik tayo sa tatlo. Espiritu ng Diyos, kaluluwa, at katawan. Ano ang namatay? Ang Espiritu ng Diyos. Once na ang tao nagdesisyon ng mali at hindi kalooban ng Diyos, mawawala ang Espiritu ng Diyos. Kasi papalitan ng Espiritu ng mundong ito. Kaya mapatay tayo sa harapan ng Lord dahil naging makasalanan tayo. Ang sabi dito, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Amen? So tayo, lumalakad sa mundo na to, sa harapan ng Diyos, patay ka dahil sa iyong pagsuway at kasalanan. Amen? The same with us, kahit Christian ka, kung hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos at ang ginagawa mo ay ang pagsunod, sabi nito, sinunod niyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa taong ayaw pasakop sa Diyos. Itong katawan, binubulong dito at iniisip niya, mainam to, tama to, ito ang gusto, ito ang trending sa mundo. Kaya ang nangyayari, nagagawa niya yung gusto ng mundo. Yung bulong ng Espiritu Santo nawawala, kaya namamatay ang Espiritu. Amen? So kung gusto nating mabuhay ang ating buhay espiritual, we must listen. Ibukas natin mabuti ng todo yung bulong ng Espiritu. Yun ang tanggapin natin at isara na natin itong ginagawa ng bulong ng mundo sa atin. Anong sabi? Mag-Bible study. O dapat, ibalik na po natin yung Bible study. Amen? So, istorbo po sa Bible study yung basketball eh. Amen? Kaya, ang gagawin natin, ang Bible study, Wednesday. Iuusog na yung laro. Amen? Makamundo yung laro na yan eh. Kaya tanggalin na natin yan ng Wednesday. Ililipat natin ng ibang araw. Pwede po ba yun? Magkakasundo lang po ba tayo? Walang laro sa Wednesday. Amen? Ililipat natin na ibang araw. So, pag-usapan na lang natin sa basketball. Pwedeng linggo ng hapon. Okay? Kaso minsan may meeting. Yan. Pwede naman Tuesday or Thursday. Huwag lang Wednesday. Kasi pagdating ng naglaro na ng Wednesday ng hapon, pagdating ng alas 6 ng Wednesday, pagod na. Uwian na ang gusto. Amen? So, sino po ang pupunta sa Wednesday Bible study? Ayan. Punta na po tayo ha. Para po hindi kayo mahirapan, gagawin na natin isahan lang. Ang Bible study at prayer meeting, isa na lang. Pwede po ba yan? O, alas 6 hanggang 7:30 lang para hindi kayo masyadong. Okay? Dito na po tayo sa bahay-sambahan. Kasi pag sa bahay, baka makatulog kayo, nakaupo kayo sa sofa eh. Yeah. Hindi. Mauobliga kasi ako magpag-merienda ng gusto doon pag nasa bahay. Ang dami na naman hugasin, mga problema na naman si Scarcel. Okay? So, dito na lang tayo, mag-merienda tayo rito pagkatapos ng prayer meeting at Bible study. Yan. Ma'am, tuloy na po tayo sa Wednesday. Prayer meeting natin at Bible study. Ayan. So, inaanyayahan ko kayo, ibukas nyo na yung mga bagay patungkol sa spiritual na bagay. Tanggapin natin, may prayer meeting na, may Bible study na, pupunta na kayo dito. Amen? Brother Puti, kahit walang laro, punta tayo prayer meeting. Ha? Kasi kailangan mapid ng spiritual life yung buhay natin. Amen?
Eh, pag sa basketball, pupunta tayo. Pag gawain ng Panginoon, hindi tayo pupunta. Eh, parang ano yun, di ba? Si pastor pa ang promotor ng basketball. Tapos, pagdating ng prayer meeting, hindi ko ipag-aaya. Paligtad naman yan tayo. Amen? Pero ang gagawin nating technique, yung nasa basketball, gagawin natin basketball Bible study natin. Amen? Yung mga naaaya natin, isasama natin, mag-Bible study tayo kahit 30 minutes lang. Ayan, bunga ng basketball yan, no? Si Nico, tsaka si Mark Ali. Eh, hindi ko naman mga kilala yun eh. Pero, inadya ng Diyos na magkakatagpo tayo para makilala ng lubos ang Panginoon. Amen? So, yun po yan eh. Lahat ng taong ilalapit sa iyo ng Diyos, may plano ang Lord sa kanila. Sa pamamagitan mo, mailalapit mo sila. Amen? So, ganun ang gagawin natin. Ngayon, ibukas mo yung mga makabagay patungkol sa Diyos. Kung magbasa ka ng Bible, kahit hindi ka sanay, unti-unti lang, kahit isang verse lang, mag-memorize ka, ano ba yung pangako ng Diyos sa iyo? Sabi niya sa Jeremiah 29:11, ano ba yun? For I know the plans I have for you, plans to prosper you. Meron akong plano para sa iyo. Planong pagpalain ka at para sa iyong kinabukasan. Amen? May plano ang Lord sa ating lahat eh. Yun nga lang, pag hindi mo alam yun, paano mo hihingin sa Lord yung plano niya? Diba Lord, sabi mo may plano ka sa akin? I-reveal mo sa akin yung plano mo. Amen? So ganun ang gagawin natin. Ibukas mo yung mga bagay na spiritual sa buhay mo, unti-unti mo nang isarado. Amen? Hindi mo inaasahan na bigla kang magbago, na hindi ka na yung dating ikaw agad. Unti-unti kasi binabago tayo ng Panginoon. Halimbawa kay Brother Tom. Ayan. Sabi ko sa kanya, paggamit mo na yung boses mo. Kaya tinawag ko na Tom yan, parang Tom Jones ang boses niya. Kaso kailangan niya ng talent fee para kumanta yan sa Lord eh. Ayan. Hindi, gagamitin ng Lord yan. Kailangan lang ng pilit siguro ni Ninong yan. Gagamitin natin yan. Tapos yung habit natin, yung mga bad habits, suko na natin sa Panginoon, isara mo na yan. Gawin na natin yung kalooban ng Lord. Amen? So yun po yun, yung tatlong bahagi. Bakit ka ganyan? Bakit nananangay yung galaw mo? Kasi nga, ang pinakikinggan mo ay yung bulong ng mundo. Dapat yung bulong ng Espiritu Santo ang ating gagawin. Amen? So tuloy po natin. Nandiyan ba po ba kayo? Amen. Naunawaan po ba natin? Hindi ba ako masyado mabilis? Ayan. So malapit na po tayo. Unti-unti lang. Sunod. Asa na ba tayo? O, sa Genesis chapter 2, yan po yung sinabi ko kanina. Na ano? Genesis 2:17. Sabi niyan, lahat pwede mong kainin, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ng bunga ngayon sapagkat sa araw na kinain mo yon ay mamamatay ka. Eh, nung kinain nila, pag pinapanood natin dun sa palabas, hindi naman namatay si Adon eh, tsaka si Eva eh. Ibig sabihin ba sinungaling ng Diyos? Hindi. Ang namatay sa kanila ay ang Espiritu ng Diyos. Ang namayani sa kanila ay ang Espiritu, ang prinsipe ng mundong ito na papunta sa kapahamakan. Kasi at sinunod natin ay yung pita ng laman. Amen? Next. Yan. 1 Corinthians 6:9-10. Oh. Basahin natin. 1 Corinthians 6, 9 and 10. Ito yung mga nagagawa ng mundo na gustong-gusto niya magkaroon ka. Kasi binukas mo yung mga makamundong bagay, naisip mo, naramdaman mo, masarap, maganda, kaya yon ang dadaloy papunta sa katawan hanggang sa gagawin mo na. Ano yon? Sabi dito, hindi ba niyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos?
huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Yan, di ba? So, kasalanan ba maging bading? Hindi kasalanan yung pagiging bading na malambot. Ang kasalanan, ito, nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Yung pakikipagtalik ang kasalanan nila, hindi yung pagiging malambot. Amen? Kasi yung mga malalambot, magagaling magtrabaho, mas malalaki pang kumita kaysa sa lalaki. Tama po ba yun? Pero, kailan sila nalalaglag? Kapag sila'y nakipagtalik na sa kapwa lalaki o kapwa babae. Yung po yung kasalanan nagpasama sa kanila. Sunod, nagnanakaw, sakim, naglalasing. O, mali po bang uminom? Kasalanan bang uminom? Bawal ba? Ang sabi naman sa Biblia, naglalasing. Ako po, hindi po ako conservative. Okay lang yung konti. Pero pag konti-container na, yan, masama na yan. Bakit konti? Pwede kasing medicinal. Pwede kasing jamming lang, maksama lang. Alam mo kasi sa sarili mo kung sino ka. Amen? Pag nakisama ka lang, okay lang yan. Pero kapag nakisama ka na, may problema ka na. Amen? Ito po malinaw sa salita ng Diyos. Sabi, huwag nating dayain ang ating sarili. Hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Kanina niyo maririnig ang salita na yan, ako ang mga ngaral sa inyo kasi ako ang pinagkatiwalaan ng Lord na pangalagaan ng inyong mga kaluluwa. Kaya pag pinabayaan mo kayo maglasing-lasing, parang hindi ko tinuro na sige mapunta na kayo sa impyerno. Hindi ganun eh. Binubukas natin ang spiritual life na sinasabi, ito ang makabubuti sa iyo, ito makakasama sa iyo. Kaya itong mga sinasabi na to, kapag ikaw nandito, sabi, huwag mong dayain ang sarili mo. Hindi ang church ng Christian ang magliligtas sa iyo. Yung desisyon ng isip mo kung paano at sino ang susundin natin. Amen? Di ba may babala? Sabi ng mga Christian, ng mga mananampalataya, Panginoon, nagpalaya kami sa pangalan mo. Nagpagaling kami sa pangalan mo. Ang sabi ng Lord, lumayo kayo sa akin. Kayong gumagawa ng katampalasanan. Maaring dito sa church, okay ka. Pagtalikod mo, paglabas mo, hindi ka na pala Christian. Kaya ang sabi dito, malinaw, huwag mong dayain ang sarili mo. Bakit? Hindi naman si pastor ang dadayain mo kapag gumagawa ka ng mali. Ang Lord. Kasi, doon tayo pupuntay sa Kanya eh. Amen? Kaya, hindi ko man kayo nakikita, ang Lord nakikita ka. Kung ano ang gusto mo, yung desisyon ng isip mo, sino ang masusunod? Ang bulong ng Espiritu Santo o ang bulong ng mundo? Isama mo na yung bulong ng mundo. Alam mo, mali yun. Hindi kalooban ng Diyos yun. Itigil mo na. O kaya hinaan mo lang muna ng konti. Kasi hindi agad-agad eh. Ang ibukas mo ng todo, yung kalooban ng Diyos. Bible study, prayer meeting, basa ng Bible, prayer. Amen? Makipag-fellowship sa mga Christian. Yun ang dapat natin ginagawa. Hayaan mo ibukas yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Para magpatuloy ka at lumago sa pananampalataya. Amen? So tuloy-tuloy lang po natin. Next. Hindi ko makita. 1 John 1:9. O 1 John 1:9. O. Sino po dito ang walang kasalanan? Taas ang kamay. Wala, di ba? Kahit ako, may mga kasalanan ako nagagawa. Kasi tayo ay tao. May kahinaan. Pero hindi mo pwedeng gawing excuse ang pagiging tao mo para gawin mo ng gawin ang kalooban ng katawan. Yung last of the blessed. Ang sabi, nung napadaan yung pastor, doon sa bulletin board ng sinihan, halos lumuwa ang katawan. Sinabi lang, huwag dapat ganito, dapat wala yung ganyan dito pero hindi lang niya pala tinignan, tinititigan na pala. Amen? So, dapat, sabi ng Panginoong Yesus mismo, walang problema yung pagtingin.
mag-judge sa Miss Universe. Merong event doon na, yung part na swimsuit. O siya, paano siya mag-judge doon? Pwede naman siya mag-judge according doon sa objective. Ano ba yung dapat tignan sa criteria? Fit ba sa kanya yung suot niyang two-piece? Bagay ba sa kanya yung pagkakasuot niya, yung pagkakangka niya? Objective. Kasi yun, tinawag siya dun Okay yun. Pero kapag tinignan niya ng may pagnanasa, doon na siya nagkakasala. Amen? So, okay lang tingnan. Huwag lang tititigan ng masama. Amen? Kasi may pagnanasa na matindi. So, doon nagkakasala. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kapag tinignan mo ng may pagnanasa, you are committing adultery in your spiritual life. Yung pala yun. Amen? Kaya, dapat bantayan natin yung mga bagay na gano'n. Okay, next. Katulad yung sa buhay nila Brother Puti, yung banda. Amen? Lahat, ibig sabihin ba, pag nasa banda ka, makasalanan ka ng talaga? Bakit? Trabaho nila yun Yun yung inaral nila So, dapat, yun ang maging trabaho niya. Christian siya. Paano yun? Sa banda, dapat umiinom ka. Nang bababae ka, naglalala ka, kasi banda ka. Chick boy. Pwede sa chicks, pwede sa boy. Diba? Parang hindi, joke lang. So, dahil ba yun nagtakbo ng mundo, gano'n na rin ang gagawin mo? Hindi. Dapat tumayo ka sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Nandito ako para sa business Trabaho ko to di dapat yun lang ang gagawin mo. Amen? So, gano'n din tayo lahat. Kung nasaan ka, kung ano ang pagkatawag sa'yo, gawin mo lang yung tungkulin mo. Pero dapat alam mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Yun ang gawin mo. Amen? Next. 1 Corinthians 3:16. Ayan. 1 Corinthians 3:16. Bakit kailangan tayong gumawa ayon sa kalooban ng Diyos? Sabi, hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay ang templo ng Diyos? Amen? So, hindi na natin bubuksan yung gusto ng laman. Dapat ang bubukas mo yun sa Espiritu. Bakit? Kasi yung katawan na yan, hindi yan sa'yo. Yan ay pahiram lang ng Lord dahil yan ang magiging tahanan ng Espiritu Santo. Amen? Sino ba ang nangyayarahan sa katawan na yan? Espiritu ng Diyos o ang Espiritu ng mundo ito? Kaya nga sabi dun sa text na pinag-aralan natin kanina, unang-una, do not conform to the pattern of this world. Huwag kang umayong sa takbo ng mundong ito. Yun yung dapat baguhin natin ang ating isip upang malaman natin kung ano ang ibig ng Diyos. Amen? So, ikaw ay templo ng Diyos. Pag sinabing templo, sino ang naghahari sa katawan na yan? Yung kagustuhan ba ng laman? O yung kagustuhan ng Espiritu ng Diyos? Amen. So, halimbawa, may nakakabuisit. Uupakan ko ba to o patatawarin ko ba to? No. Lalo na sa'yo, Mark. Pagdating mo sa trabaho sa construction bukas, susungin ang pasensya mo. Maraming pasaway doon. Huwag ka nang dumagdag, guys. Maguhin mo na buhay mo. Ayusin mo buhay mo kasama ang Panginoon Jesus. Amen? Ganun din tayo lahat. Dapat panahalanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Kasi yung katawan na yan ay ang kaharian ng Diyos. Ang Diyos ang naghahari sa buhay natin, sa puso natin. Amen? O last. Last na yan, no? Galatians 4:6. Meron pa? May isa pa. O Galatians 4:6. Kasi nga, tayo, kapag ang katawan natin, hinayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang manahan, magiging templo niya yan. Bakit? Sino ba ang papasok sa katawan mo? Ang sabi diyan, Galatians 4:6. Sa Tagalog, sabi rito,
Yan. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng anak sa ating puso. Amen? Isinugo. Ibig sabihin, nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, pumasok ang Espiritu ng anak ng Diyos. Sino yun? Ang Panginoong Yesus. Dapat ang Panginoong Yesus nandyan sa puso mo. Hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, kundi ang Panginoong Yesus na. So, dapat lumabas yun. Galing sa loob, ang kalooban ng Diyos ang siyang lalabas. Makikita sa mga ginagawa mo. Halimbawa, si Jesus nasa iyo. So, dapat ang kaisipan mo ay yung kaisipan kalooban ng Diyos. Kapag si Jesus nasa iyo, tama ba na magsugal ka pa? Tama ba na magbubulyaw ka pa? Tama ba na nagmumura ka pa? Hindi na. Kasi si Jesus di naman nagmumura. Amen? Si Jesus walang bisyo. Eh siya rin maninirahan din. So dapat makita sa buhay natin ang buhay ni Kristo. Amen? Dahil tayo ay anak ng Diyos. Sabi niya, no? Isinugo niya ang Espiritu ng anak sa ating mga puso at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, palabitin mo balikat, anak ka ng Diyos. Amen? Baka nakakalimutan natin eh. Anak tayo ng Diyos, kaya ang dapat na ginagawa mo ay ang ginagawa ni Kristo. Amen? Nananalangin, sinusunod ang kalooban ng ating Ama sa langit. Yun ang dapat na mangyari. Bakit? Ito yung huli. Kailan ka ba naging anak ng Diyos? John chapter 1 verse 12, tama? John chapter 1 verse 12. Sa Tagalog na lang para ganun na. Yan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Tinanggap niyo po ba ang Panginoong Yesus? Yan. Sumampalataya ka ba sa Kanya? Nung ginawa ko yun, doon ka naging anak ng Diyos. Kaya ngayon, dapat ang ginagawa natin ay ang mga kalooban ng ating Ama sa langit. Hindi yung kalooban ng mundo ito. Meron pa nga dito sa John chapter 8. Sabi sa John chapter 8, ito na yung panghuli. Paalaala to dun sa mga ito medyo masakit, pero hindi ikaw to. Kasi anak ka ng Diyos. Amen? Ang tatay mo nasa langit. Ito, kapag ka ang sinunod mo ay ang takbo ng mundo, ang sabi dito, ang diablo ang inyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Amen? So hindi tayo kasama doon. Ang sinasabihan nito ay ang mga taong lumalakad sa mundong ito. Kaya nga, paalala sa atin, be ye transformed by renewing of your mind. Baguhin na natin ang isip natin. Yung mga makamundong bagay, kung hindi mo pa maalis, unti-unti isara mo na. Ibukas mo na yung mga bagay na mga spiritual things na magdudulot ng buhay na walang hanggan sa buhay mo. Amen? So nawa ay naunawaan natin yung tatlong bahagi ng katawan natin. Bakit ka ganyan gumalaw ngayon? Kasi ang nakabukas nito, yung katawan ang pumapasok sa isip kaya nagagawa ng katawan. Pero isa na mo unti-unti. Ibukas mo yung mga spiritual things. Yun ang tanggapin mo ng tanggapin hanggang sa iutos niya sa isip mo hanggang sa magawa na ng katawan mo. Amen? So nawa ay nakuha natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos at dapat gumawa ayon sa kalooban ng ating Ama sa langit. Amen? So tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin.
Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Lord God, kilala niyo po ang bawat isa na narito. Kung kami ay lumakad ayon sa aming katawan, sa pita ng laman, Panginoon, na nasusunod namin ang kagustuhan ng katawang ito, Lord God, Lord, patawarin mo po kami. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na matuloy kaming masaglak sa kasalanan. Kami nagpapakumbaba, patuloy na humihingi ng tawad, at tulungan niyo kami, Panginoon, na pakinggan at gawin, Panginoon, ang kalooban mo, ang dulong ng Espiritu Santo, ang patuloy na maghari sa amin. Manahan ka, Panginoon, at masunod ka sa buhay namin lahat. Lord, tunay nga po, hinihingi namin ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na manahan at patuloy na gumabay sa amin sa paglakad namin sa mundong ito. Ikaw ang maghari, ikaw ang mapapurihan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Yan. So, salamat sa Panginoon.